Welcome again! This is Just Academy Color Challenge. So 1 week ito at pang 3 days natin na challenge ang ating mga students na gumawa ng mga color palettes. Sa ngayon, gagamitin natin yung isang formula na napakaganda. Ito ay ang paggamit ng HSB instead yung hex colors. So, paano mangyari itong image na to magkaroon ng ganitong color palettes? Let's see. Let's watch and subscribe. Mayroon tayong brand colors. Ito yung ating accent. Ginagamit natin ito sa button, sa link, sa icons. Ito yung accent color. Accent color. At yung supporting colors, kahit anong app at kahit anong website, kasama to lagi. Mayroong green, red, blue, at yellow. So, yellow ay para sa mga warning. Yellow or orange. Green for success, congratulations. Tapos red sa mga errors kapag nag-fill up kayo ng mga forms. Yun ay supporting colors. At yung neutral colors, ito yung kadalasan sa mga app laging may gray. Siya yung ating mga background from light gray to dark gray. Pwede siya maging text, background, secondary. Basically, pwede natin siya kunan ng ating primary tsaka secondary. Yan yung magpo-focus tayo dyan sa tatlo na yan. Kung papansin niyo, pag pumipili tayo ng colors, yung ginagamit natin ay hex numbers. Pero ngayon, ang gagawin natin, gagamit tayo ng HSB. Yung H stand for U. Colors pa rin to, no? Mas familiar lang tayo sa word na color. Pero U is a color also. So, yan ang pinaka-base na color. Tapos S ay saturation. At B, yung brightness. Tandaan nyo yan, yung HSB. So, yan yung gagamitin natin. So, paano nyo masaselect yan? So, pag nag-select kayo ng colors, palitan nyo ng HSB. Okay? So, yung 100%, wag nyo na muna pansinin, is that opacity. Okay? Now, next ay sub-brand colors. For example, ang brand colors natin, yung yun niya or colors niya ay 271. 271, tapos yung saturation niya ay 77 at brightness niya ay 91. So, pag pipili kayo ng color, laging mayroong base or starting point kayo. For example, from the logo or from any mood board na binigay sa inyo ng client. So, yan yung starting point natin. So, starting point natin yung accent color. Okay? Or the brand color. So, medyo madaming discussion tayo ngayon, no? Ito yung U. It's a base color. At brightness is 0 to 100. Yan. And how much white or black ang gusto mo na i-add sa base color mo, yung U. Okay? Then saturation is yung yung intense ng color. Okay? So mamaya ipapakita natin yan paano yan. Ngayon, ito yung formula, no? Formula para mag-create ng palette. For example, yung brand color mo, yung U ay 271. Tapos 77 yung at 91 yung saturation at brightness. So, pag pipili kayo ng ibang colors like your secondary or your supporting colors, yung blue, yung red, yung yellow, okay lang magbago-bago yung U mo, yung U or yung color mo. Basta, yung saturation mo, itong saturation, ito, dapat hindi sila magkakalayo. 5 to 10 away lang lagi, no? Kahit tong brightness mo 5 to 10 away lang. Yun yung formula. Pagkatapos, for example to, bawa 91 yung brightness mo dun sa brand color mo. So yung ibang color, okay lang maging 92, 93 or 94, 95 as long na pasok siya sa 10 away or 5 to 10 away, na? Or pwedeng pababa, pwedeng pataas. Okay, para mas
maganda pa rin siya tignan, mas madali siyang basahin. Dito tayo ngayon sa color palette. Ito yung base color natin, no? Yan yung base color. Ito yung 271, yung edge niya, yung U, at 91 at 77 yung S at brightness niya. Okay. So, ang formula again, yung technique again, dapat kukuha kayo ng dapat around that curve or arc. Now, i-curve mo siya. So, una, di ba, kuha mo na yung pinaka gitna, kukunin mo muna yung pinaka light, no? Pinaka light. Bahala ka kung anong gusto mong, gaano ka light or gaano ka dark yung gusto mo, no? Ito yung darkest mo. Basta ang formula, anong formula? Yung brightness niya tsaka saturation, 5 to 10 away lang yung number. Okay? Alright. Ito yung base color natin. So, gumamit tayo ng numbering sa colors. So, ito yung pinaka default na ginagamit talaga ng karamihan. 100, 200, 300, 400 to 900. Pero, pwede mo siya i-interpret like base light, lighter, lightest, or the lightest or lighter tenths, okay, ng iyong U. Tapos the darkest shades naman, so darker, darkest. Okay, basta hindi magbabago yung U, no, yung color niya. So U niya is 271. Dapat lahat to 271, 271, 271, 271, 271, 271, 271, 271. So yung magbabago lang yung kanyang brightness, yung mga brightness niya. Pero hindi siya lumalayo dito sa 91. Okay? Tapos to din yung saturation niya, 5 to 10 away lang din dito. Okay? Yung supporting colors ay ito na, inulit ko lang dito kanina. Ayan. Yung U mo can be changed to yellow, red, blue, kung anumang color na kailangan mo sa supporting colors mo. Okay. So, try natin dito sa neutral color. Yung neutral color naman ay para to sa mga background, sa cards, or your text, diba? So, dito yung bawa text, background mo medyo dark, so white yung text mo, tapos background mo ay light, then dark yung text mo. Okay? Pero dito, ginamit ko pa rin yung dati kong style na gradient. Okay lang din yan. Monochromatic din yan. Or pwede rin gamitin nyo to. Dito naman, ang curve naman niya, pababa. No? Kasi kukunin natin yung gray. Pero, 271 pa rin yung base natin na U. Okay, wag nyong babaguhin yan para sa neutral color. So, 271 pa rin siya. 271, 271, 271, 271. So, same dito, 271, 271, 271, 271. So, ngayon, magbabago-bago lang yan sa brightness, sa saturation. So, ganun pa rin yung formula natin. Sa center ka muna. Tapos, kuhain mo yung pinaka-dark. Then, next, pinaka-light. Tapos, sa gitna ka naman. Tapos, sa gitna. Hanggang sa ma-complete mo yung palette. Pag sinunod natin yan, pasado siya dun sa accessibility ng contrast. Ayan na. Pag gumawa kayo ng button. For example, to. Kaya tayo na. So, dito, di ba, may saselect ako. Dapat dapat naka HSB Yung HSL, pwede din naman na. Pero dito muna tayo sa HSB. So, 271, dapat 271 yung pinaka U natin, yung base color.
Tapos, itong saturation, na kung papalitan natin tong saturation, tignan mo yung tignan nyo yung line. So, parang horizontal lang siya. 0 to 100. No? At ito namang brightness, pag ginalaw nyo yan, yan. So, 0 to 100 din. No? From lightest to darkest. So, lightest to darkest. Yan yung magiging epekto. 0, then 100. So, kung sa saturation naman kayo, 100, 100, then 0. Okay, lightest. Tapos, mas intense yung color mo sa 271. Pero yung 271, hindi nagbabago. Yan yung base mo, no? Okay? So, ngayon, yung tanong ni Prime, kung plus 2 ka lang, nasa sayo yun, Prime. Basta yung pinaka-dark mo ay dapat mga 10 lang yung difference dun sa pinaka-base mo. Okay. So, sample natin. So, para ma-test nyo, guys, yung accessibility, no? Accessibility. Punta kayo sa plugin na Start. Kaya lang, kailangan nyo pa mag-sign up, no? Free naman to. So, sign up na lang kayo. So, select nyo lang yung mga colors na ginamit nyo. Ayan. So, makita nyo, pasado, AA. Okay lang yung AA, no? Mahirap naman talaga yung AAA. Minsan, sa kakasunod natin ng accessibility, hindi na ganon ka-creative tayo, no? Gusto pa rin natin maging creative. Okay? So, mahalaga, AA lang siya. No? So, sa large text, pasado siya. Sa fluent text, pasado siya. Okay. Yan yung pinaka-purpose. Lalo na to, pag ginamit mo yung background niya na pinaka-dark, yan. Diba? So, ang idea nito, guys, pwedeng itong pinaka-light, yun yung text mo, tapos yung pinaka-dark, yun yung background mo. Or, kung pwede mong baliktadin, kasi may light mode, may dark mode tayo. Kasi kapag ito ay ginawa nating light, no? Yan. Ginawa nating light. Ganyan. So, hindi na to pasado sa accessibility. Halimbawa, sa mga malalabo ang mata, hindi na nila kayang basahin yan. Ayan. Yan yung pinaka-purpose ng contrast na accessibility. Pero kapag ito, ginawa natin na gawin natin yung pinaka-darkest natin. Ayan. Kahit malabo ang mata ng user, anong masasabi nyo? Mababasa pa ba niya? Diba? Yan yung pinaka-purpose ng accessibility ng contrast. Kung kahapon, kumuha tayo ng colors sa mga brand, logo. Ngayon naman, kukuha tayo sa mga picture or images. Search tayo ng nature. Ito na lang. So, ayan. Ngayon, kukuha tayo ng brand colors natin. Ito yung, sabihin natin, accent color natin. Tapos, kuha tayo ng secondary colors natin. Tapos, yung neutral natin. Pag kukuha kayo ng starting colors nyo or base color, dito lang kayo sa part na to, no? Kung kukuha kayo ng starting point, diyan lang kayo kumuha ng pinaka base color nyo. Tapos yung neutral color nyo dito. Yan. Okay? Para pag kinorb nyo yan, kukorb nyo kasi yan para makakuha kayo ng mga palette. Tapos pwede kayong mag-try din ng green, red, blue sa image na to kasi kailangan nyo ng mga ganong color para lang makita nyo ano ba magandang pagka red yung babagay sa kanya, no? Again, dito pa rin kayo kukuha, no? So paglalaroan nyo lang yung naka-palette.
Ngayon, dapat ang pagkaka-dark nito tsaka pagkaka-light balance din. So, ang gagawin na natin, check na natin lahat to. Ayan, may color palette na ako. So, ang kailangan ko na lang ayusin dito, itong neutral colors ko. Okay, guys. So, test natin. So, frame. So, meron tayong frame. Tapos, kuha tayo ng background color. Pwedeng dito sa neutral color. Tayo kuha. O kaya yung accent. Okay, accent. Sa accent tayo. Tapos ang blue, orange, green, red, laging kasama yan sa color palette. Kasi ginagamit yan sa, yung red para sa mga error, pag nagkakamali ng pag sasabit kayo ng form. So, kailangan yan ng mga developer. Yung green, kailangan yan sa mga success state. Halimbawa, nagbayad kayo, tapos success or congratulations. So, yung congratulations, pwedeng gamitin yung blue doon. Pero yung information, mga information box ay ginagamit yung blue at yung orange ay sa mga warning. So, dapat laging kasama yon, no? Brand, neutral, tsaka supporting colors. Pero doon sa mix mo ng orange, magdedepende na yon sa'yo, sa brand, kung mas magpapap ba siya dun sa brand or hindi, yung green mo, yung blue mo, yung red. As long it's red, green, orange. Yung orange, minsan yellow ang ginagamit. Kaya lang dito yung brand ko may pagka-yellow na. Kaya ang gagamitin ko sa warning niya ay orange. So, tutuloy nyo na lang to, no? Sa free time nyo. Usap-usap muna tayo ulit. Back muna tayo lahat sa Zoom. Guys. Mostly ba, sir, tayo ang pipili ng colors o si client na? Okay.
Sige, Prime, sagutin natin yon. So guys, lahat balik na muna sa Zoom. So continue na lang to pag may free time kayo. Okay, Prime. So yung tanong mo, kung lahat ba ay tayo ba ang pipili ng color? Yes and no. Yes, kung startup yung company, as in yung client mo mayroon lang siyang idea. Mayroon ako idea, gawa tayo ng app tungkol sa mga skincare. Ganun. So, lagot na, ikaw mag-iisip ngayon ano may magandang color pang skincare. Pero kung yung client mo may sarili na siyang logo, may dati na siyang website, at gusto niya i-maintain yung color scheme or yung color na niya, no? Parang brand niya na yon, parang kilala na siya nun. So, doon ka na magbe-base. Kasi possible kulang yung mga color doon. So, mag-add ka na lang ng supporting colors. Yan. Tapos mas nahirapan lang po kasi di ba kagabi po ang ginamit pag gradient. Kumbaga para itatapat nyo lang yung and may number po na. Ang purpose nito, mapapabilis yung trabaho. Tapos, reusable siya, repeatable. So, kumbaga, kapag lagi mo nang ginagawa, mas bibilis ka, di ba? Kasi kung hula-hula ka lang ng color, yun lang nagpapatagal minsan eh. Totoo yun. Yung pagpili ng colors, minsan baka buting yan ng isang oras. Isang shades lang kailangan mo, pero maganda dito. Overwhelming. Kung sa mga traditional artist niya, lumalayo pa sila eh. Drawing sila, tapos lalayo. Minsan tatagilid pa. Challenging po Kuya Jess. Daming parang kumbaga standard po kung paano siya kukunin yung mga colors. Meron pong dapat sundin na curve para yung details ay umayon po sa mga colors niya. Pero tinatry pong maintindihan po lalo ulit. Ayan. Parang nakakabigla lang sa colors. Kasi medyo malalim pala yun. Kasi yung sa activity ko, yung sa ginagawa activity ko, may colors na hindi siya bagay sa kinuha kong picture ko eh. Kaya nag-a-adjust po ako ng color palette. Thank you, Ate Fen. So, tandaan nyo, pag gumamit kayo ng background, kung nasa blue yon, either dark yon or light yon, doon din kayo kumuha ng text colors nyo. Background, foreground. So, dapat kung blue dapat lahat siya, no? Para hindi siya mag-mix na May mga ibang colors na bagay naman, na pero minsan hindi bagay. Kaya pag-aralan nyo din. Kaya dun sa variable, palagay ko baka mas mahirapan kayo bukas or depende, no? Depende kasi yung variables more on logic. So iisipin nyo kasi isi-set na natin yan eh. So ano ba yung para sa primary, ano ba yung para sa secondary? Ano bang color ko para sa buttons? Ano bang colors ko para sa text? Ano bang colors ko para sa borders? Tapos gagawa pa tayo ng light mode tsaka dark mode. So, kaya kung may time kayo, manood muna kayo ng YouTube tungkol sa variables. Sa colors lang, mag-focus kayo colors. Pero unti-untiin lang natin.